Tatayo na sana ako at aalis nang makarinig ako ng mga yabag palapit. Niyakap ko ang aking mga tuhod upang hindi ako makita. Malaki at bushy ang mga halaman sa aking likuran, kaya hindi ako basta-basta makikita dito lalo at hindi naman bukas ang ilaw sa may tapat. Shucks, umuulan na. Pero teka, bakit mainit yata ang tubig na tumatama sa aking katawan at what the hell? Hindi na ako nakatiis. Tumayo na ako sa labis sa inis. Someone peed on me. Nang makita ko na si Mateo nakatayo sa likod ng mga halaman, ay masama ko siyang tinignan. You're so kadiri! Are you a dog para kung saan ka nalang iihi? Napamura naman si Mateo. Hindi pa siya tapos umihi kaya lumipat lang siya ng pwesto. Mataas ang mga halaman kaya hindi ko naman kita ang kanyang pagkalalaki. What are you doing there? Sabay-sabay na tanong ng mga lalaki. Naninilip ka ba? Tanong ni Mateo. Ang seryosong mukha ay nauwi sa pagngisi. As if naman na may masisilip, no? Sa sobrang liit, hindi ko man lang nakita. Ingus ko. Bago pa ako mabato ni Kuya dahil sa aking ginawa, ay patakbo na lamang akong pumasok sa loob ng bahay. Habang diring-diri dahil sa ihi ni Mateo. Tumiretso ako sa banyo at naligo ng mabuti. Yak! Tinapon ko sa basurahan ang damit ko. Baka may sakit siya. Iyo, nag-text naman si Kuya sa akin. Tinatanong niya kung anong ginagawa ko doon. Narinig ko lang na pinag-uusapan niyo ang tungkol sa girlfriend ni Rafael. That's it. And I hope you'll stop stalking him. You wish, Kuya. Nag-text ako sa mga kaibigan ko. Rafael is planning to propose to his girlfriend. We need to push through with our plans ASAP. Sumagot naman sila agad sa GC namin. Okay, let's do it tomorrow. Sakto naman na birthday ng isa sa kaibigan nila. Idadaos ito sa bar na nasa malapit lang. Kailangang malasing ng husto si Rafael para magtagumpay ang plano. Tapos, uuwi siya sa kanyang apartment. We will spend the night together and then the next morning, my parents will notice that I didn't go home last night. Naghanda na kami para mamayang gabi. Nag-body scrub ako para naman maging perfect ang first night ko. Mahalaga sa akin to. It will be the night that I will be losing my virginity to my one and only Rafael. And the night that will change my life and will make my dream come true. Nag-bar din kaming magkakaibigan pero hindi kami nagpunta sa club na kinaroroonan ni na Kuya. Kapag nakita ako ni Kuya, tiyak na pauuwiin lang niya ako. Binayaran namin ang ilang bouncer to make sure na walang lalapit na mga babae sa kanila. Binayaran din namin ang waiter para maglagay ng substance sa drinks ni Rafael. Good luck to you, soon to be Mrs. Castillo. I like that. Naghintay lang kami ng oras. Nang sumapit ang 11:30 ay hinatid na ako ng mga kaibigan ko pa uwi. Lasing na rin ako. Hindi ko na kontrol ang inti ko ng alak. 6th floor. Paalala ko dahil baka kung saang floor nila ako dalhin. Oo na, nandito na tayo. Good luck. Pupuntahan ka namin bukas ng umaga. Napatawa naman kaming tatlo. Ouch! Reklamo ko dahil binatukan ako ni Rafa. Ang landi mo. Humagikhik ako. Thank you. Galingan mo, okay? Bilin pa nila sa akin. Nag-thumbs up naman ako. Okay. Pumasok ako sa apartment ni Rafael. Alam ko kung saan nakatago ang kanyang spare key kaya naman malaya ako nakapasok. Naligo ako at nagsuot lang ako ng aking dalang two-piece. Tibak at manipis na brasher. Hindi ko binuksan ng ilaw sa kwarto, baka may masmasan pa siya kapag nakita ko. Mapurnada pa ang plano. Dumapa ako dahil nahihilo ako. Sana hindi ako sumuka. Hindi ko alam kung ilang oras na akong tulog nang maramdaman ko na lumundo ang kama. Nandito na si Rafael. Kaso, hindi ako makagalaw. Hindi ko kayang antok na nararamdaman ko. Damn, you need to move, Shana. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay na humaplos sa aking likuran. Umungol ako at pinikit ang aking mga mata. Ilang sandali pa'y namalayan ko na lang ang aking sarili na hinahalikan na siya. And he's kissing me back. I'm a good kisser, sabi ng mga nakahalik na sa akin way back college days,
Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit napapaungol si Rafael. Sa bawat paghagod ng aking mga labi sa kanyang labi, his hands went inside my brasier, molded my breast while kissing me aggressively. Ang sarap niyang humalik. Ang sarap din ng bawat dampi ng kanyang kamay sa aking pang-upo at sa aking dibdib. Handa na ako na ibigay sa kanyang aking virginity. Hinubad niya ang aking bra at ang aking pambaba ay dinig kong napunit. Napaungol ako. Dahil ang mahal noon. Bakit kailangan pang punitin? Gosh, Rafael, I didn't know that you're so wild in bed. I'd heard him chuckle. Nakagat ko ang kanyang labi. Tinanggal ko ang butones ng kanyang polo kahit wala akong makita. Sa pagkainip ko, hinila ko ito at naramdaman ko ang nagtalsikan ng mga butones. Sunod ko namang kinalas ang buckle ng kanyang sinturon. Ibinaba ko ang kanyang pants, but that good feeling faded and was supplied with an unbearable pain. Parang ayoko nang ituloy. Ang sakit-sakit. Mahal kita, Rafael, pero hindi ko kaya ang sakit. Tatayo na sana ako nang yapusin niya ako at pinagpalit ang aming pwesto. Nasa ibabaw ko na siya habang hinahalikan niya ako sa aking mga labi. Hindi ko siya magawang gantian dahil sobrang sakit pa rin. Makailang minuto natapos din ang pagdinig nila. See you tomorrow, Rafael. Naaligpungatan ako dahil sa aking pwesto sa pagtulog. Nawindang pa ako nang maramdaman ko mga braso na nakayakap sa akin, pero nang maaalala ko kung nasan ako, muli ako nakatulog. Nagising na lang ulit ako dahil sa malakas na kalabog mula sa pintuan. Shana, si kuya ba yun? Mateo! Ha? Bakit Mateo? Dinig ko ang pagmumura ng katabi ko. Kaya nagbukas na ako ng mga mata. Napanganga ko habang ang aking mga mata naman ay nanlalaki sa labis na gulat. What is he doing here? Napatili ako. At kasabay ng aking pagtili ay ang pagbukas ng pintuan. What the hell? Umalingaw-ngaw ang malutong na mura ni kuya. Mateo! Sinuntok ni kuya si Mateo. I was shocked and mad. I don't know what to react. Tumili ako. This is so wrong. It's just a dream. Panaginip lang to. Bangungot lang to. This is not happening. Magbihis kayo. Mag-usap tayo sa bahay. Sabi ni Daddy. Nasa pintuan siya kasama ni Mami. Hindi ko mabasa ang kanilang reaksyon. Hindi ko alam kung galit ba sila o disappointed. Of course they are. Nandito rin ang mga kaibigan ko na mababakas ang pagkagulat sa mga mukha. Tinuro ni Kuya si Mateo bago lumabas. Galit na galit ito. Napasigaw ako sa inis nang kami na lang ni Mateo ang naiwan sa kwarto. Bumaba siya ng kama. He didn't even bother to cover his nakedness. Hinilot niya ang kanyang ulo, nakatalikod siya sa akin kaya kitang-kita ko ang kanyang matambok na pang-upo na mas lalong nakadagdag sa inis ko. Binato ko siya ng una. You? What the hell are you doing here? Inis kong sigaw. This is my unit. Seryoso niyang sagot. Humarap pa talaga siya sa akin. Muli akong tumili. Can you stop that? May inis niyang sita sa akin kaya muli ko siyang binato. I hate you! Masama niya akong tinignan bago nagmarcha papasok ng banyo. Kailangan kong maligo dahil nanlalagkit din ako. Akadiri. Nakakadiri ang sperm niya. Ang laway niya, and he also kissed me. He also licked me and I kissed him back. Nasarapan ako sa mga kisses niya. Umungol ako habang, naligo ako sa kabilang kwarto. Nagsuot lang ako ng bathrobe nang bumaba kami at lumipat sa bahay. Nagulat ako nang madatnan ko ang parents ni Mateo sa bahay. Nandito din sina Rafael at Kuya Luis. This is embarrassing. Rafael, where did you sleep last night? It was supposed to be you. Tumabig ako sa mga kaibigan ko. Talagang hindi sila umalis. Gusto nilang updated sa mangyayari. We're shocked when we saw Rafael outside kanina. Bulong ni Rafa sa akin. May sasabihin sana ako pero tumikhim ang lolo ni Mateo. Okay, let's plan about the wedding. What? Sa sobrang gulat, napasigaw at napatayo din ako. Masama akong tinignan ni na kuya, daddy at mami.
Hinila naman ako ni Rafa pabalik sa pagkakaupo. Pagkatapos ng nangyari, ipipilit mo pa rin ba na sarili mo kay Rafael? Wala ka nang may pagmamalaki pa. Sabi nito kaya masama ko siyang tinignan. Sabi ko kasi sa'yo, hindi magandang idea to eh. Paninisi naman ang isa, kaya mas lalo lang sumakit ang aking ulo. Tahimik lang si Mateo. Nakahalokip-kip siya at seryosong nakikipagtitigan kay kuya na masama ang tingin sa kanya. Naiiyak naman ako pero hindi ako pwedeng mag-iiyak dito sa harap ng lahat. Wala yon sa aking karakter. That's not me. Nag-usap-usap sila about the wedding, kung kailan at kung saan. Dapat masaya ako ngayon kaso kabaliktaran. Masakit na nga ang buo kong katawan, masakit pa ang puso ko dahil ngayon mas lalong hindi ko na kayang abutin si Rafael. Natapos ang pag-uusap na halos wala akong naintindihan. Nakatulala ako at nag-iisip ng paraan para hindi matuloy ang kasal na to. Mateo and I hate each other. We can't get married. I don't like him. He's not for me. Umalis na ang lahat. Ang mga parents ni Mateo kasamang kanyang lolo ay umuwi na sa kanila. Ang mga kaibigan ni Kuya, including Mateo, ay umuwi na rin. Marahas na tumayo at bumuntong hininga si Mami. Siya na. May diin at pagkayamot niyang sambit bago siya padabog na umakyat sa taas. Umiling-iling din si Kuya. Kuya mong kamao at ang panga ay gumagalaw. Gusto magsalita. Gusto kong tanungin at sisihin pero tapos na. Ako man ay gusto nang murahin ang sarili dahil sa nangyari. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, kaya ako ang una nagsalita. Kuya, Daddy, ayoko pong magpakasal. Naiiyak kong pakiusap. Ngayon lang nag-sink in sa aking utak ang kinakaharap kong problema. Kuya scoffed. He's really mad. Gusto mong pikutin si Rafael? Hindi ako nakaimik sa tanong niya. Nagbaba ako ng tingin. Iha. Nababahala naman tawag ni Daddy sa akin. Daddy, si Rafael pong gusto ko, hindi si Mateo. Akmang magsasalita nang maunahan siya ni Kuya. Eh di sana, ginalingan mong ginawa mo. Dad laughed. Daddy, tinawanan pa niya talaga ako. You're so impulsive. That was so stupid, Shana. Kung babae lang siguro siya, baka sinabunutan na rin niya ako. Kuya, I don't... Shut up. Sumigaw ako at umiyak pero iniwan lang nila ako. Ano ba tong ginawa ko? Ayoko nito. Ayoko makasal. Hindi ko na po hahangarin si Rafael. Just please, God. Pwede po bang i-rewind ang mga nangyari? Hindi ko na po gagawin yung bagay na yon. Please, please. Kaso, walang rewind sa totoong buhay. Kaya naman napatili na lang ako. Umakyat ako sa kwarto ko para magbihis. Gusto ko sanang matulog dahil sobrang sakit ang buo kong katawan pero hindi ako pwedeng magsayang ng oras. Hindi kami pwedeng ikasal ni Mateo. Hindi ko siya gusto at hindi rin naman siya dapat ang lalaking kasama ko sa silid na yon. It was supposed to be Rafael. At paano sa 6th floor siya pumasok gayong? Nasa 4th floor na siya. Nagpalit na naman ba sila? God, inis na ako nang makita ko mga marka sa aking balat sa harapan ng salamin. That pervert. Grabe naman kung makasipsip sa akin balat. Halos mapuno ang katawan ko ng kiss marks. Meron pa sa gilid ng aking boobs. Meron din malapit sa singit. Damn. Nagsuot ako ng mahabang dress. Dahil iyon ang mabilis na isuot at para na rin hindi kita mga marks sa aking balat. Baka kapag nagprotesta ako sa mga magulang ko, isumbat pa nila na nag-enjoy ako sa ginawa ko dahil sa mga marks sa aking balat. Of course, nag-enjoy lang naman ako sa nangyaring thinking that it was Rafael. I feel so weak. Nanghihina ako sa katangahan ko. How did I not notice that it was not Rafael? Alam na alam ko ang amoy nilang dalawa ni Mateo. I should have known. Bakit ba kasi ako nagpakalasing ng husto? Ang tanga-tanga ko talaga. Naglagay lang ako ng sunscreen sa aking balat. Hindi ko naman kailangang mag-ayos para sa lalaking yon. Nagpunta ako sa kanyang apartment. Sabi ng isa sa maid namin na nagdidilig, kakakyat lang daw ni Mateo doon. Mukhang galing siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sumakay ako ng elevator at dire-diretsong naglakad papasok sa kanyang apartment. Hindi nakalak ng kanyang pinto.
Umirap ako nang madatnan ko siya na nakaupo sa sofa. May kasama siyang babae. My God. Katatapos lang namin kagabi, hindi pa talaga siya nakontento. At nagpapunta pa siya ng babae niya ngayon? Paano kung makita siya ni kuya? Tiyak na hindi lang isang suntok ang aabuti niya ron. Kino-cold compress ng babae ang kanyang pasa habang nilalandi niya si Mateo. Seryosong itsura ni Mateo na makita ko. Mama yun na ituloy ang ginagawa niyo. We need to talk. Taas kilay naman akong sinulyapan ng babae. And who are you? Mataray niyang tanong. Mia, iwan mo muna kami. Sabi naman ni Mateo. Kaso ayaw umalis ng babae. Babe, lumuwas pa ako para lang makasama ka tapos papaalisin mo ko? Inikot ko ang aking mga mata. Napansin ko naman ang ngisi sa mga labi ni Mateo kaya binigyan ko siya ng impertinenteng tingin. Iniisip pa yata niya na affected ako sa babaeng to. Of course not. I want you to cancel the wedding. Gumawa ka ng paraan. Naputol ang sinasabi ko dahil biglang tumayo si Mateo at hinilang babae na ayaw umalis. Sinara niya ang pintuan kaya tinuloy ko ang pagsasalita. Magdahilan ka. Sabihin mo na, may mahal ka. Naalala ko yung ex niya. Sabihin mo na, may ibang babae kang gustong pakasalan. Sino naman? I don't have a girlfriend. Eh di, one of your fuck buddies, mabilis ko naman sagot. You mean you? What? I'm not your buddy. We only once because of you, Dami. And what the hell are you doing in here? Singhal ko sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. What? You think I purposely went to that room? Tinuro ko ang kwarto na saksi sa katangahan ko. No, I was thinking that you're so drunk that you thought this was your house and your room. Sabi naman niya habang tumatango-tango siya. Now, I know. Gumiti siya. Ngiting may bahid ng galit at inis. You thought that Rafael would sleep here last night. Exactly. Ano pa bang dahilan? Sigaw ko naman. I was so pissed pa rin. Baka forever na akong nakasigaw sa kanya dahil sa nangyari. Umiling siya at hinilot ang kanyang ulo. Give me time to think. Masakit ang ulo ko. Iniwan ko siyang sapo ang kanyang ulo. Paglabas ko ng gate, sakto namang nakasalubong ko pang mami ni Mateo. Nahihiya ako dahil sa nangyari. Pandati-ratay ibibeso ko siya kapag nagkikita kami. Ngayon, hindi ko magawa. Galing ka kay Mateo? Nakangiting tanong niya sa akin. Opo. Hiyang-hiya talaga ako. Hindi ko magawang tumingin sa kanyang mga mata. Uwi na po muna ako. Magpapahinga lang po ako. Hindi ako pinansin ni Mami. Sina Daddy at Kuya naman ay umalis na. Pumasok na sila ng trabaho. Umakyat na lang ako ng aking silid at sinubukang matulog. Masamang pakiramdam ko. Okay pa naman ako kanina pero ngayon halos hindi na ako makagalaw. Pabagsak akong dumapa sa aking kama at nakatulog agad. Nagising ako nang pumasok si Mami sa aking kwarto. Hindi ko gaano maintindihan ang kanyang sinasabi dahil masama talaga ang pakiramdam ko. Hindi ko rin magawang idilat ang aking mga mata. Antok na antok talaga ako. Hindi ko alam kung anong oras na nang pumasok sina Kuya at Daddy sa aking kwarto. Ang alam ko lang ay may nagpupunas ng basang tela sa aking katawan. Kumain ka para, makainom ka ng gamot. Sabi ni Mommy. I'm not hungry. Pauskon sagot. I just want to sleep. Nagising ulit ako bandang 8:00 ng gabi. Nandito daw ulit ang parents ni Mateo sa bahay. Dito raw sila magdi-dinner, sabi ni Yaya na nag-aasikaso sa akin ngayon. Inalalayan niya akong maupo para makainom ako ng tubig. I feel weak and everything hurts. Nakatulala ako at napapailing habang naiisip ang dahilan ng pagkakasakit ko ngayon. Nabalik lang ako sa aking wisyo nang may kumatok sa aking pintuan. Agad na nga ang aking mukha nang makita kong pagmumukha ni Mateo. May kasama siyang maid na may bitbit na pagkain. Sisinghalan ko sana siya pero nakasunod rin pala sa kanyang mami ko at mami niya. How are you, Iha? Naupo si tita sa aking gilid at kinapa niya ang aking noo. Mataas pa rin ang lagnat mo. Kumain ka na muna para makainom ka ng gamot. Mom also looked worried pero hindi ito nagsasalita. She's still upset. Hindi ko na ulit tinignan pa si Mateo nang makita kong peke niyang pag-aalala sa akin. Ang galing magpanggap.
Nakailan ba kayo at nagkasakit ka ngayon? Biro ni tita na hindi ko kinaya. Oh my gosh, that was so embarrassing. I remember my first. Masakit din talaga. How did she knew that it was my first? Yung bedsheet. Nakita ba nila ang bloodstain doon? Nilinis na ba ni Mateo yung kanyang room? Hindi ako nagsasalita. Hiyang-hiya ako. Kaya nang makalabas sila ni Mommy, doon pa lang ako nakahinga ng maayos. Kumain ka na muna, sabi ni Mateo. Lumapit siya sa akin. Wala akong gana. Naupo siya sa aking gilid kaya masama ko siyang tinignan. Kumain ka na. You look ugly when you're weak, sick and hungry. What? This guy. Tumawa siya nang tagumpay niyang maisubo sa aking bunganga ang kutsara na merong warm na sabaw. What the? Sinubuan niya ulit ako kaya hindi ko na natuloy ang aking sinasabi. Nanghihina ako, kaya hindi ko siya magawang tadyakan o kaya hampasin. Eat more. Ayoko na! Masama ko siyang tinignan nang muli akong subuan. Kaso wala akong choice kundi lunukin ang sabaw. Si Mami pa mismo nagluto ng sabaw na yan, sabi niya. Talaga? Kaya palang sarap. Natikman ko ng luto ng kanyang mommy. Mas masarap itong magluto kaysa sa aking mommy at mami ni Rafael. Nakalahati ko lang ang sabaw. Wala talaga akong gana at gusto kong mahiga lang at muling matulog para makabawi ako. Pinainom ako ni Mateo ng gamot. Hinayaan ko na lang siya na pagsilbihan ako dahil siya naman ang may kasalanan kung bakit ako may sakit ngayon. Magpahinga ka na. Gusto mo bang bantayan kita? Ha? Umuwi ka na. No, I don't want to see your face. You're pervert. Me? Sino kayang basta-basta na lang pumapasok sa kwarto ng may kwarto, ha? Nakangising tanong naman niya. Oh, ikaw. Nakikita mo tong mga to? Pinakita ko sa kanya mga pantal na siya may kagagawan. Pati yata kilikili ko't singit hinalikan mo ng husto. Ngumisi siya. How was it? Nasarapan ka naman, di ba? Yes. Thinking that it was Rafael who is licking me. I said that to annoy him. And I didn't regret it when I saw how furious he was. Umalis ka na, matutulog na ako. At sana bukas pagising ko, nakausap mo na mga magulang mo para sa... He cut me off. Ako ang lalaki, ikaw ang babae. Dapat, ikaw ang kumausap sa mga magulang mo, pati na sa kuya mo. Nakasimangot niyang sagot, at basta na lang siya lumabas ng aking kwarto. Kinakausap ko pa siya. Sumakit lalo ang ulo ko. Anong gagawin ko? May point naman siya, kaso paano ko naman makukumbinsi ang mga magulang ko?